Kumusta mga kabasketball? Super Chris TV, nagbabalik po sa inyo para bigyan kayo ng latest update. Pag-usapan pa rin po natin ang ating Team Gilas Pilipinas. Ayan, malamang marami sa inyo ay narinig na yung balita itong nakarang araw sa bagong additional players nitong ating Team Gilas. At yan nga itong sina Renz Abando, RJ Abarientos, Troy Rosario at itong si Xavier Lucero. Good news no para sa ating Team Gilas Pilipinas na malaman natin na open pa rin pala itong si Coach Tim Cone para sa pagbabago ng rosters nitong ating Team Gilas Pilipinas. Ngayon pag-usapan natin saglit mga kabasketball yung bagong idinagdag dito sa lineup ng Gilas. Unahin natin itong si RJ Abarientos. Ano nga bang masasabi nyo dito kay RJ Abarientos? Well, RJ Abarientos is a good player. Alam po natin nag-rookie of the year po siya sa KBL sa Korea. Clutch shooter, merong shooting, magandang additional sa ating Team Gilas at Gilas Cadets na din yan. Hinawakan dati ni Coach Tab Baldwin. Yan yung good thing. And then also sa bad side naman loaded na ng guard itong ating Team Gilas na mga kabasketball. Meron na tayo dyang shooting guard, sila Chris Newsome, nandyan din sila Scotty Thompson. Para sa akin, okay naman itong si RJ Abarientos kung madadagdag. Kaya lang magiging disadvantage dito ka basketball pagkalaban na natin yung mga malalaking players kagaya ng New Zealand, itong Australia dito sa mga qualifiers. Although FIBA Asia Cup lang to pero marami pa rin mga bigs dyan. Maari siguro maging liability sa depensa itong si RJ Abarientos. Go-to guy kasi ito si RJ Abarientos. Hindi niya nalalaro yung kanyang full potential, yung sarili niyang diskarte dahil may sinusunod niyang sistema dito kay Coach Tim Cone. Yung triangle. In my own opinion lang, no, I think much better para sa akin itong si Renz Abando. Renz Abando is a versatile player, mga kabasketball. He can shoot 3, clutch basket, he can defense, no? Yung perimeter defense. Nakita natin yan sa nakaraang FIBA World Cup qualifier sa kanyang mga blocks, yung kanyang mga offensive rebounds. And mabilis siya sa transition, no, lalo sa mga pass break, pass pace na play. Ano? Magagamit natin yan sa backcourt sa takbuhan itong si Renz Abando. So in my own opinion lang mga kabasketball tayo pare-pareho, I think Renz Abando is more fit dito sa FIBA. Ayan, siguro para sa akin ang pwede niyang palitan dito si CJ Perez. No, CJ Perez is okay but itong nakaraang mga qualifiers hindi naman ganun kaganda o naging ka-impressive yung pinakita nito si CJ Perez. And then yung minutes niya is limited lang din. For me, it's Renz Abando over CJ Perez and RJ Abarientos. Zab Lucero until now, bine-verify pa po yung kanyang status, no? Kasi late addition siya dito sa Gilas and hopefully makonsider siya na as local players dito sa ating Team Gilas. Magiging malaking tulong siya rito. Alam natin na kulang tayo sa bigs. Wala si Kai Soto. Saan siya dyan sa rebound, sa defense, no? Rim protection. Makakatulong siya rito kay Justin Brownlee. Ayan, no? Mahaba kasi itong si Xavier Lucero. 6'6", 6'7 din to. And athletic to na big man, or rather wingman. And meron ding outside shooting, no? Para sa akin siguro ang pwedeng palitan dito ni Zab, itong si Mason Amos na hindi naman masyadong nagagamit dito. Although okay naman to si Mason Amos, promising player, may shooting din sa labas, kaya lang yung playing time niya at yung kanyang inexperience pa dito sa Gilas, wala siya masyadong playing time. Yung isa pang addition si Troy Rosario. Troy Rosario siguro kung hindi na maglalaro si Japet, could be pwede itong si Troy Rosario. May experience din naman itong si Troy Rosario dito sa Gilas. Ilang beses na siyang nakasama dito sa lineup ni Chat Reyes sa Gilas. Yun para sa akin opinion ko lang to mga kabasketball. I think it's Renz Abando over CJ Perez. And then Zab Lucero for Mason Amos. And then Troy Rosario, if ever hindi na maglalaro si Japet, but I doubt, pwede siguro itong si Troy Rosario kung yan na yung desisyon itong si Coach Tim Cone. RJ Barrientos would be a big help but as I've said, medyo undersized masyado si itong si RJ Barrientos. Alam natin yung mga wings ng mga kalaban natin, no? 6'7", 6'8", naglalaro ng point guard at shooting guard. And kahit nga itong si Scotty Thompson, no, nahirapan talaga dito sa depensa nitong New Zealand. Hindi maganda yung naging performance niya noong nakaraang qualifiers versus New Zealand. Ayan, yan lang yung masasabi ko mga kabasketball dito sa panibagong update sa ating Team Gilas. Kayo, ano bang masasabi nyo dito sa additional players na isinama ni Coach Tim Cone sa lineup ng Team Gilas? Comment down lang sa baba mga kabasketball. Ayan. Salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.